Pagkatapos natin malaman ang layunin ng ASEAN Integration 2015 noong nakaraang linggo, masasabi na nga ba nating handa na ang ating bansa sa isang malaking pagbabago sa ating ekonomiya? Alamin natin yan sa pagpapatuloy ng unang bahagi ng ating pagtalakay sa ASEAN Integration 2015 sa tulong ni dating Congressman Erin Tanyada from Our Insight. Magandang gabi mga kasambahay. Noong nakaraang linggo ay tinukoy natin ang layunin ng ASEAN Integration 2015 at iniwan ang katanungan, Pilipinas, handa ba tayo? Handa na ba ang ating bansa sa mayor at malaking pagbabagong ito sa ating ekonomiya? Nakahanda ba ang ating mamamayan, ang ating gobyerno, ang mga lokal na negosyo at industriya at ang lahat ng institusyon ng ating bansa? Sa totoo lang, handa na nga ba talaga tayo para sa pandaigdigang kompetisyon? Nakakalula ang mga paghahandang ginagawa ng ating bansa upang may patupad lamang ang kasunduan ng ASEAN. Ayon sa ilang lokal na ekonomista at political analyst, ang regional economic integration na naglalayong magkaroon ng isang pangkalahatang pamilihan o single market sa pagitan ng mga kasaping bansa ng ASEAN ay maaaring mas mapanganib kaysa ang pagkakaroon ng oportunidad para sa ating bansa. Ang competitive pricing o labanan ng presyuhan sa pamilihan ay maaaring magbunga ng economic displacement o pagkawala ng ari-arian at pagkawala ng kabuhayan ng ating mamamayan para sa economic development. Ito ay dahil na rin sa kawalan ng sapat na kakayahan ng ating mga local businesses at investors upang makipagtagisan sa kapwa ASEAN countries. Sa totoo lang, marami sa ating mga lokal na negosyante ang nababahala sa pagpapatupad ng zero tax o pagpapahupa sa pangongolekta ng buwis sa mga investors sa kapwa ASEAN country. Ang pagbibigay ng pantay na pagtrato sa ating local investors ay maaaring ikahina o ikabagsak ng mga lokal nating negosyante at ikabansot ng ating sariling ekonomiya. At kahit sa ibang kasaping bansa ng ASEAN, nananatiling suliranin ang mga sumusunod na issue. Una, ang pagkakaroon ng open skies o ang sinasabing ASEAN Single Aviation Market o SAM na liberalisasyon ng serbisyong panghimpapawid. Ikalawa, ang pagtanggal ng subsidiya o suportang pinansyal para sa ating mga lokal na magsasaka. Ikatlo, ang pangangailangan paunlarin ang human capital. Paano nga ba paunlarin at sasanayin ang marami nating mamamayan upang ihanda sila sa mas bukas na daluyan ng lakas paggawa o free flow of skilled labor? Ilan lamang ito sa mga haharapin na pagsubok ng ating gobyerno at ng ating bansa ngayong panahon ng ASEAN Integration 2015. Maraming konsiderasyon ang kailangan isaalang-alang ng ating gobyerno upang matiyak ang kahandaan ng ating mamamayan at ng ating bansa sa sinasabing oportunidad na maaaring ibigay ng ASEAN Economic Community kung meron man. Ang pagharap sa hamong dala ng ASEAN Integration 2015 ng ating kasalukuyang gobyerno ay hindi lamang dahil tinutupad natin ng buong puso ang kasunduan sa ASEAN, kundi dahil sa pagsasaalang-alang sa interes ng ating lokal na industriya na ang makikinabang sa dulo ay ang ating mamamayan. Ang kahandaan ng ating gobyerno ang magtatakda kung ang ASEAN Integration 2015 ay tunay ngang isang oportunidad para sa ating bansa o isang malaking panganib na maaaring ikabansot ng ating ekonomiya. Ito po ang inyong lingkod, dating Congressman Erin Tanyada, na bumabati sa inyo ng isang magandang gabi, mga kasambahay. And this is from Our Insight.